pahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanakalla ilmalana illa ma'alam tanain nakaantalalimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga sa ating lahat. Malamig, makulimlim. Ang sarap siguro matulog ngayong araw na ito. Kaya nagpapasalamat kami na pinili ninyong makinig sa ating programa ngayong araw. Pero sa lahat na hindi makatulog na lang buong araw na ito, sa mga trabahante na nasa opisina ngayon, sa mga drivers na nagbebiyahe ngayon, sa mga kabalay natin sa buong panig ng Bangsamoro, narito po tayo muli para sa ating programang MHS Delivers. Ika-17 ng Hulyo, ika-22 ng Muharram ng Huwebes. Sa mga tagapakinig sa GXMS Radio Vida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang ika-229 na episodyo ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa. Pati na rin ang mga episodyo ng ating Marawi office. At sa araw na ito, bago natin ipakilala ang ating guest para sa topic ko ngayong araw na ito, pakinggan natin ang mga greetings at mga boses ng ating mga kabalay sa ICS. Mga kasama ko ngayon sa ating programa, simula sa ating right hand lady, Kabalay na Jazz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng mga nanonood sa ating episodyo ngayong araw na ito, ako po ang inyong kabalay na si Jasmine Langgi. And of course, ang ating left-hand man. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At makatahanan at maulan na umaga sa ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At welcome po sa aming panibagong episodyo na aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Hamsari Pala. And of course, dahil kaming tatlo lang ang narinig ninyo sa episode na ito, ibig sabihin wala po ngayon si Kabalay natin Sal dahil ongoing po ang kanilang travel. Fi amanillah sa lahat ng nagbibiyahe ngayon ng MHSD. Sa sinong nakakaalam sa inyo kung saan sila ngayon? Nasa Manila ata sila Kabalay na para sa gawin ang MOA together with the GCash. Yes, kung nakinig po ang ating mga kabalay sa mga nakaraang balita ng MHSD, may tinatangkilik po tayong partnership with GCash para sa susunod na mga transactions
para sa ating mga kabalay na interesado sa ating mga pabahay na para sa mga empleyado na may kaya pero hindi pa kaya yung actual housing. Kumbaga para sa affordable housing natin. Para sa mas detalyadong sakop ng topiko na ito, pwede nyo po basahin ang ating mga balita na naipost sa ating MHSD Facebook page at pakinggan ang talakayan natin with, I believe na-cover natin ito with Sir Gadi Yes, na episode, specific sa GCash talaga. Sa ating mga nakaraang episode ng MHS Delivers radio program. Kung hindi nyo po mahanap ang ating episode na yun sa Facebook page, available po siya sa ating MHSD YouTube channel na nakalink din po sa ating MHSD Facebook page, I believe. Nasa about section ba natin yun or wala? Wala ata. Kuya NJ? Hindi, joke lang. Pwede natin idagdag ata yung link ng ating YouTube channel sa ating Facebook page sa mga susunod na mga araw, inshallah. Pero with that said, makahanap nyo po kami, i-search nyo lang MHSD BARM sa YouTube at makikita nyo po yung official logo ng MHSD at yung lahat ng nakaraang episodes ng MHSD. Wala pa naman tayong phishing na mga scamming na wala pa naman gumagaya ng official government seal at post sa YouTube. Pero kung may makita po kayong kahina-hinalang account na nagsasabing sila po ay government official na account, at basahin muna natin ang laman ng kanilang account. I-verify po natin kung sila nga ba at kung pinopromote nga ba siya sa ibang mga official sites natin. Kasi meron pong official website ang MHSD, may official Facebook pages ang MHSD, at may official YouTube channel po ang MHSD. So, kung mahanap po kami sa TikTok, magulat na lang ako. So, wala pa naman tayong TikTok. Wala tayong TikTok. I don't think may Twitter tayo. Wala naman tayong Instagram. Kaya mag-ingat kung sabihin nilang ito ang link para sa napanalunan mong housing lot. Hindi ata yun kami. Huwag kayo basta-basta mag-click. May campaign dati yung kapatid ko na yung school namin nata pa for cybersecurity na campaign. Sabi, ano yun? Think before you click. So mag-isip mo na. Ganyan ka ba rin na think before you click? Think before you click. Yung parang very rampant na yung mga fake news and yung Yes. Iba't ibang scammer online. So, bago kayo mag-click ng kung anong link dyan, baka kunin nila yung lahat ng account information ninyo. Wala na yung GCash ninyo. Wala na yung laman niya. Ingat. So, pero inshallah, hindi po yun nangyari sa atin kasi lahat ng nangyari sa internet, laging pag-isipan muna bago maniwala, bago mag-pisil ng kahit anong links, bago mag-type ng kahit anong comments. And I think hulog din yun sa totoong buhay actually, kahit sa labas ng internet. Yes. Mag-isip bago magsalita. And bago maggawa. Ano yung isang kasabihan? Huwag kang magdesisyon kung masaya ka masyado, huwag kang magsalita kung galit ka masyado. Yes, tama yung kabalay na rin dahil Yes. nadadala tayo ng ating mga emosyon at hindi natin namamalayan na nakapagbitaw na pala tayo ng hindi magagandang salita. Yes, and with that, may galing sa text line natin, shoutout kay Sagiara Sinalimbo from Makabual, Tugunan, SGA BARM. Syukran. Isa raw po siyang solid listener at sa kanya, nag-subscribe daw siya sa Facebook, sa page at sa YouTube. Syukran. At kabalay na rin nakita natin sa ating Facebook Live, nag-comment pa ang ating kabalay na si Ma'am Zoo. Yo! Our Speaking of SGA, HRO ng SGA, makatahan ng umaga mga kabalay. Stay safe and dry on this rainy day. please, kung may payong po kayo, magpayong. Kung may raincoat, mag-raincoat. At sa mga nagamotor dyan, habang umuulan, ingat po sa mga malalim good na mga part na natutubigan ng mga kalsada kasi posible may nakita kami kaninang umaga na mabilis masyado yung pagdaan ng sasakyan at may in-overtake siya na motor at grabe ang splashback niya. Umagang-umaga pa naman, grabe kalamig. Sa lahat ng ating motorista, please be consider yung mga nadadaanan natin. Ingat po lagi. Sabi na si Kuya Sami, nag-comment din watching from ODG, MHSDRO BARM. At para sa mga tumatangkilik para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan tungkol sa kaalaman ng ating programa, posible pong manggagaling ang tanong sa kahit anong parte ng ating program. Pero most likely, paborito kong kuhanan ng tanong ay ang ating talakayan, ng MHSD Talakayan, MHS Delivers Talakayan, kung saan kakausapin natin ang ating guest para sa isang specific na topiko. At ang topiko ngayong araw na ito ay ang capacitating HOAs in resettlement housing communities. At nagbabalik
para sa topic na ito, walang iba kundi ang Head of Community Support Services Section ng Housing and Human Settlements Division. Walang iba kundi ang ating registered social worker, Shahara M. Pendalida. Assalamualaikum ate siya, kabalay na siya. Alaikum salam, kabalay na ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang malamig at maulan na tanghali sa ating mga kabalay na nanonood. Welcome back sa ating program. I'm back. Namiss ka namin. Yun na nga eh. Parang bago pa lang, no? Parang nung isang episode lang, nandito Oo ka rin nga eh. Sabi ko parang yearly man nag-guest ako dito, pero bakit parang napaaga? Monthly na siguro. Kasi ang balak namin, lagi kang makita. Mashallah. May mga fans ka kasi na nag-request na bumalik ka. Sino yan? Baka mag-comment sila. Baka mag-comment sila. bumalik ka. Parang wala. Pamilya. Parang natutulog sila ngayon. Sabi ko nga, masarap matulog Oo, nitong sarap panahon matulog eh. Keep safe po Yes. sa ating mga kabalay. Sige po. Sa mga estudyante dyan, pumasok man kayo sa school or wala, keep safe po. Keep up sa inyong studies and good luck. Oh, ito si Engineer Mos. Kasama ko ngayon sa ating SPMS na activity. Engineer Mos Lima kayo busama. Assalamualaikum mga kabalay. Waalaikumsalam. Ongoing po ngayon ang ating training on SPMS. Nakalimutan ko na ibig sabihin ng SPMS. Bonus point sa dalawang co-host ko kung laman nila anong meaning ng SPMS. So, ang training na iyon ay tungkol sa ating IPCR, Individual Performance bonus sa kanila kung malaman nila anong ibig sabihin ng IPCR. Strategic Performance Management System. Alright, yun ang SPMS. Anong IPCR? Hoy, individual IPCR? performance. Sige. Si ano yun? Performance category. Nasa intro pa tayo ha. Pinapatagal ko lang para sa balita ni Kuya Hamsi. Ang lambig ka ba rin? Pero basically, ina-assess natin ang individual performance ng isang empleyado, ano yung mga targets nila, at ano yung mga natutunan nila, at anong mga ginagawa nila sa opisina, para makita talaga yung na nag-e-excel tayo sa ating mga kapasidad bilang empleyado at serbisyo sa Bangsamoro. Inshallah, after nitong training, matututunan nyo rin yun base sa kung ano man ang output ko. Inshallah. At para sa housing, I believe nag-attend si Sir Sid. Sir At Sid. yun, so ang re-echo dapat is after namin ng activity, ituturo namin ang natutunan namin sa mga ka-section, ka-division namin, and inshallah. So mag-expect na kami kabalay na rin next week. Yes, pero upon the approval of our section head, Ate Sally, Salambay A. Abdullah. Ingat po sa inyong travels, Pia Manila. But without further ado, kami po ay magbabalik para sa ilan pang mga segmento ng ating MHS Delivers radio program, ang ating balitaan, IPH, HSF at talakayan, makalipas nitong mga paalala. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3, sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong
2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating nag-iisang balita ngayong araw na ito. Komunidad ng Bangsamoro sa Barangay Bongbong, Pantukan, nagdiwang kasama ng mga opisyal mula sa MHSD, opisina ni MP Parcasio at LGUs sa pag-uumpisa ng proyektong training center. Para sa mga detalye, narito si Kabalay na Hamsi. Nagdiwang at ipinabot ng komunidad ng Barangay Bongbong, Pantukan, Davao de Oro at ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang kanilang lubos na pasasalamat sa gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM sa pagpapatayo nito ng training center sa lugar sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang groundbreaking ceremony noong ika-12 ng Hulyo taong kasalukuyan para sa proyektong konstruksyon ng multipurpose one-story training center na naponduhan sa ilalim ng Supplemental Fund 2024 and Member of the Parliament or MP Attorney Randolph C. Parcasio. Sa kanyang mensahe ng pagtanggap, ipinabot ni Datu Haji Adam Kasim Tong Kali ng Jamaa Arayan na siyang magiging direktang benepisyaryo ng training center ang kanilang lubos na pasasalamat sapagkat sa kanyang umanong natatandaan wala pang nangyayaring pagtitipon para sa ganong pagsasakatuparan ng proyekto sa kanilang lugar. Ayon kay Director General Ismail W. Ibrahim, ang pagsasakatuparan ng proyekto ay nagpapakita ng respeto at pagmamahal sa komunidad ng Bangsamoro sa lugar kahit na ito ay labas pa ng teritoryo ng BARM. Ipinaalam din niya na nasa mahigit 5,000 na rin ang ipinapatayong pabahay ng MHSD para sa Bangsamoro at nagpapasalamat siya sa suporta ng mga lokal na pamahalaan sa pagsasakatuparan ng mga proyekto. Ayon kay Engineer Zainuddin A. Buisan, Chief ng Planning and Design Division ng MHSD, ang training center ay papatayo ay may kabuang floor area na 327 square meters, may mga training halls, prayer area, comfort room at corridor. Titiyakin umano nila nakakibat ng mga ininyero ng MHSD at ng partner contractor na J1 Builders Corporation na magiging tama o mas igit pa ang kalidad ng gusali para sa mas maging matibay at mapakinabangan ng mga benepisyaryo sa komunidad. Ipinabot naman ni Political Officer Roseller Parcasio ang mensahe ng pagbati at pasasalamat ni MP Parcasio sa lahat ng nakiisa sa pagsasakatuparan ng proyekto lalo na sa MHSD. Hindi raw umano nila maisasagawa ang proyekto kung walang kumatok sa kanilang opisina upang humingi ng tulong mula sa komunidad. Sinabi rin ng kinatawan ni MP Parcasio na napakahalaga ng tamang koordinasyon at natamong kapayapaan umano ay isang biyaya. Ibinahagi rin ng mga magkaisang opisyal mula sa provincial, municipal at barangay local government units ang kanilang pagbati, pagtanggap at suporta sa pagsasakatuparan ng proyekto sa barangay. Ito ay sa pamamagitan ni Chief of Staff Anisito T. Torrejos Jr. na kumatawan kay Honorable Rahul G. Mabanglo, Governor ng Davao de Oro, Honorable Oliver Dick Ceniza, Alcade ng Pantukan, at Honorable Ibrahim Penuti, Barangay Chairman ng Bongbong. Bago isagawa ang aktwal na groundbreaking ceremony na siyang udyat ng pagsisimula ng konstruksyon, isinara muna ni MHSD Director for Operation and Management Service, Salem City Muna, ang programa kung saan kanyang inalala ang pakikibakang nangyari sa Barangay Bongbong upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa lugar. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ni Nico Damsari Pala nagbabalita.
At yun po ang ating nag-iisang balita sa araw na ito para sa iba pang segmento ng ating MHS Delivers, IPH, HSF, Talakayan at KKK. Matutunghayan po natin makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Welcome back sa ating MHS Delivers. Syukran po sa ating mga nag-comment at nag-like at nag-share ng ating Facebook page, live stream. Isa sa kanila si Ma'am Yupelia Kiben Mamulintaw na sabing, "Good morning ma'am, nanonood ako sa inyong program Inday Mamulintaw ng JSKP Maguindanao." GSKP, where's that? Good question. Sinong nakakalam? Is it, hindi yan sultan ko na right now. Hindi. Feeling ko sa ano yan. Parang, no? Parang? Parang general... Salipada. Somewhere sa General Saripada kay Pindaton Maguindano del Sur. Ah. So, nasa parang... Di ba pinangalanan siya sa isang general sa Lipada kay Pendaton? Yeah. Ah, kaya pala pang yun ang pangalan. Sabi ko Trivia. Yeah. Gusto mo yun? Magandang segue yun sana sa Yes, ano. wala yun na. Alam niyo ba? Meron daw pa tayong isang comment after ni Ma'am Yupelia. Si Ma'am Fatma Alzara Macabero Sangkopan, sabi niya, "Ay, assalamualaikum, watching from MHSD Lanao Satellite Office." Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you po sa lahat ng nag-comment, nag-share, nag-like ng ating Facebook page live stream. Thank you sa rin si Ma'am Fatma sa nag-host ng Katandingan. Yes, shout out sa ating MHSD Katandingan sa Lanao del Sur. Sa mga kabalay natin na mas prefer ang Ranao na language, yun po ang main dialect na gamit nila sa ating MHSD Katandingan na nag-play every Wednesday and Saturday, I believe. Thursdays and Saturdays. Thursdays and Saturdays. Did it change? Wednesday and Saturday. Sabi ko nga, Wednesdays and Saturdays. Alam mo, Nagbabalik sa ating sa comment section sa ating Si Ma'am kabalay. Zu, sumagot. It's somewhere south, malapit sa South. may Pandak. Saan ang Pandak? oh. Hindi pa rin alam. And ending nito, dadaan tayo sa buong Maguindano. Tapos ang tanong lang natin, Magkatanda saan tayo naman ng yun? mapa ni Ma'am Drew. Saan naman yun? SJ pa yan, Maguindano. Tinuturuan tayo, Maguindano. Di ito mga taga-Maguindano pa man ni Caraclansya. Di pa kami sa Cotabato. Cotabato pala ito. Hindi rin. Hindi. Lubas Hindi na, siya bakit Cotabato. Bakit kayo kayo nag-joke? Comment ulit. Hindi kasi kami pala biyahe. Nakapagaling. Sino dito ang taga Sultan Kudarat? Sa Cotabato lang po ako. Jazz. Korea. Ay, Sultan Kudarat. Sultan. Anong Sultan yan? Unti-unting na kukuha na kami ng ulan. Marinig niyo paminsan-minsan may sinisipon dito. Kasi malamig tong nakalipas. So, inshallah the rain brings blessings.
Pero with that, tingnan natin anong mga blessings, mga paalala ang ibibigay sa atin ng ating mga kabalay na sila kabalay na Jazz at Hamsi. Unahin natin ang ating IPH, impormasyong pambahay at hanap buhay ng walang iba kundi si kabalay na Jazz. Siyempre, sa ngalan ng ating kabalay na si Juwayria bint Imran Muhammad, si Riri ng MHSD, ito po ang inyong segmentong impormasyong pambayat ang hanap buhay. So, ito kasing IPH ko ngayon, kabalay na Ri, is may mga kaibigan kasi ako na nagtatanong bakit tayo nagsusuot ng Filipiniana tuwing Lunes. So, syempre, they are not part of the government, di ba? So, parang dito na lang natin sagutin. So, ito nga, naglabas ng bagong dress code ang Civil Service Commission upang itaas ang moral, professionalism at pagiging produktibo ng mahigit 2 milyong kawani ng pamahalaan. Ang ipinatupad na dress code ay batay sa Republic Act No. 9242 o Philippine Tropical Fabric Law, CSC DOH DOLE Joint Memorandum Circular Number 1 Series of 2020 o Occupational Safety and Health Standards for the Public Sector at CSC Resolution Number 2200209 o mga patakaran sa flexible work arrangement sa pamahalaan at mga patakaran ukol sa kaligtasan, gender equality at paggalang sa pagkakaiba-iba ng lipunan. So, ang saklaw nito ay ang lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan, anuman ang estado ng trabaho, appointive man o elective, sa lahat ng ahensya at gobyerno, kabilang ang mga constitutional bodies, departments, bureaus at ahensya ng pambansang pamahalaan, government-owned and controlled corporations na may original charter, local government units at mga state universities and colleges. So, nakapaloob din sa dress code ang bawal na pagsuot ng sando, sleeveless tops, ripped jeans, leggings, maikling palda, shorts, tsinelas, sandals, sapatos na bukas ang daliri at sobrang alahas habang nasa opisyal na tungkulin. So, yung dress code natin tuwing unang Lunes ng buwan ay yung ASEAN inspired. So, ASEAN inspired. So, doon nakapaloob yung halimbawa, yung inyong kasuotan is inspired from Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. So, sa natitirang pangalawa hanggang pang-4 na Lunes ay yun na yung ating Filipiniana at Barong Tagalog. Pwede ko pa nakita si kabalay na Diyos ng Filipiniana. Kasi, ang covered nun ay mga permanent positions. No, naglabas ang ating HR ng memo. Na optional siya para sa ating mga contract of service. Kasi, unreasonable na hingiin mo siya sa inyong contract of service nang wala kayong employee-employer relationship at hindi kayo nakaka-receive ng clothing allowance or bonuses. Sir Tay. Kaya nga alam na ni Kuya Tyron yun, kaya niya nilagay na optional para sa COS. So, hindi ko dinidepensahan si Kuya Tyron bilang tao. Dinidepensahan ko siya bilang HRMO. So, kung sabi niya, dadagdag natin sa usapan kanina, buluan lang palampa. Alam ko na yung buluan. Wala, para familiar kayo. Okay, saan ang buluan? Pagpapunta ka ng Chensan, madadaanan mo. Tama ba? Kapag patakurong siya. Patakurong. So, hindi siya pa Jensen? Pa Jensen. Okay. Madadaanan mo. Okay. Ang part niya. Next time mag-travel tayo, ituro nyo lang kung hindi ako tulog sa biyahe. Paano namin tuturo rin kung parati kang tulog? Lagi akong tulog sa biyahe, yes. Ayoko kasi, kapag may travel tayo na maaga tayo maalis, usually hindi ako natutulog sa gabi. Para sigurado may energy ka matulog para sa biyahe. sigurado akong hindi ako malate kapag nandyan na yung sundo. Araw-araw. Araw-araw ba? Lagi tayong may biyahe, everyday actually. And with that, yun po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. So kung may makita kayong nabiglan lang nakabuhan ng wika na attire kahit na hindi pa Agosto, most likely government official, government employee siya na sumusunod sa ating CSC circulars at kanilang office memorandums. May nakita akong naga-shopping sa online ng mga barong Tagalog at may isang cute masyado na barong na tinitignan niya.
22,000. Oh, 22,000 para sa barong Tagalog. Pang isang sahod na yun. Anong klaseng barong yun? Ay, maganda in fairness. Ang ganda ng embroidery, pati simple lang yung style. Grabe ka aesthetic. Pero yung 22,000. Mag-add to cart ka na, kabalay na rin. Nasa isip ko, parang pangkasal na yun eh. Parang mas bongga pa yun sa wedding dress nung At least mababang paano niya magagamit. Oh, gamitin niya lagi sa office and gamitin niya rin sa kasal niya. Kung ano man. Pero in terms of financial capacity, mahirap ganung klaseng mga bibilhin na extras. Kaya hindi nga namin pinupuwersa at nagawin siya ng COS. Rinig mo yun, Kuya Hamsi? Hindi mo kailangan mag-shopping para sa inyong barong Tagalog. Pero with that, speaking of Kuya Hamsi, pakinggan natin naman ang kanyang health and safety first para sa segmento na to ng MHS Delivers. Yes, kabalay na rin. At para sa ating segmentong health and safety first, best health is our greatest wealth. Ngayong araw ating pag-uusapan ng tropical depression, Christine, at kung paano tayo makakaiwas sa mga panganib na dala nito sa atin. Sa pagdating ng panahon ng tag-ulan, kasabay nito ng iba't ibang hamon sa ating kalusugan, kapaligiran at pang-araw-araw na pamumuhay, ang mga malalakas na buhos ng ulan, pagbaha at biglang pagbabago ng panahon ay maaaring magdulot ng sakit, aksidente at pinsala sa ating mga ari-arian or sa ating mga katawan. Kaya naman, napakahalagang maging handa, maingat at mapagtiyagang upang mapanatili natin ang ating kaligtasan at kalusugan sa ganitong panahon. Narito mga kaunting tips para maging ligtas sa tag-ulan. Sa panahon ng tag-ulan, mahalagang maging handa nga at maingat upang maiwasan ng sakit, aksidente at iba pang mga panganib. Una, magdala ng papanangga sa ulan. Laging may dalang payong, kapote, raincoat tuwing lalabas. Kapote. Supot or mga ano ba mga ibig sa mga sample ng mga ganyan? Kapote. Supot? Parang like that. Yeah. At raincoat, napapaloob na dyan ang raincoat tuwing lalabas ng ating mga bahay. At iwasan ng baha, huwag lumusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang mga waterborne diseases. Napaka-importante po ito, lalo na kung may mga open tayo na sugat. Wag po tayong lumusong sa baha. At pangatlo, umiwas sa mga lugar na posibleng gumuho o bahaging kalsada. Mag-ingat lalo na kung nakatira tayo sa mga landslide prone areas, mag-ingat po tayo at maging mapangmatsyag sa mga posibleng mga pinsala na madulot sa atin ng ating mga kapaligiran. Pangapat, panatiling malinis ang kapaligiran, linisin ang mga baradong kanal upang hindi magdulot ng pagbaha. Panglima, maganda ng emergency kit. Siguraduhin may laman na itong mga flashlight, baterya, tubig, gamot at first aid kit. At dilatang mga pagkain. Pang-anim, magsuot ng tamang kasuotan, panatiling tuyo ang katawan at iwasang mabasa ng ulan upang hindi magkaroon ng sakit. Pang-anim, uminom ng mga vitamins at kumain ng masusustansyang pagkain para sa mapalakas ang ating mga resistensya laban sa trangkaso at ubo. Dahil usong-uso ngayon ang ubo, lalo na pag tag-ulan. Pangwalo at panghuli, makinig sa balita at alerto ng LGU or Pag-asa para sa babala or bagyo at pagbaha. Dapat nakatutok po tayo may mga update sa ating mga local government unit. Sa tag-ulan, ang pagiging alerto at maaga pa'y mahalaga para mapanatili natin ang ating mga kalusugan at kaligtasan ng ating mga pamilya. At yan po ang ating maikling segmento, Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ako po ang nilingkod, Bangsamoro Sari Pala. Shukran sa inyong segmentong HSF. Matanong ko yung motorista sa ating grupo na tatlo na to. May mga motorista din dyan sa likod ng glass pero hindi ko sila matanong. Kapag ganitong maulan, nagdadala ka ba ng mga raincoat, ng extra na damit in case? Hindi. Parang pinaka-convenient sa atin, lalo kapag lumalabas is payong. Payong? Yeah. Kapag nagamotor ka, paano kung biglang mag-ulan? Anong ginagawa mo? Depende na lang kung may minsan kasi may iniwan na talaga akong jacket or kalo sa U-box ng motor. Kalo? Yes, kalo. Hindi malipad lang yun. Temporary Hindi. protection. Temporary protection lang siya. But saan yung helmet mo? Sino ba mag-helmet sa tag-ulan? Hindi ba siya required? Siguro meron naman din siyang pa-exemption lalo na kung sa lagi ng panahon. Hindi kayo nag-helmet kapag umuulan? Why? Nahihirapan ba kayo makakita? Hindi naman din kasi parang mahirap kasi mag-helmet kabalay na rin kasi sobrang bigat sa ulo. Pero yung reaction ninyong bakit ka mag-helmet kapag umuulan, mas Kasi mahirap dagdag ba siya? dagdag sa bigat ng helmet. Parang ganun.
para sa kapag may nakikinig po ng LTO, hypothetical lang po ito. Sinusundan po ng ating mga kabalay ang lahat ng regulations ng ating pagmamaneho. Basta ako, safe ako. mga passenger princess lang kami dito na Feeling ko mahuhuli ako mamaya. Nakatimbre na yung plate number mo pala. Ano yung plate number ng motor mo? Hindi Ay, hindi ka ba marunong magmotor or ayaw mo lang, Kuya Hamsi? Ayaw. Kabalay na Hamsi. Same. Ayaw lang. Perfect. Sabi nila, kailan ka bibili ng sasakyan? Driver na lang hanapin ko. And with that, yun po ang ating segmentong HSF. Pati ang ating segmentong IPH. Shukran sa ating mga kabalay na namahagi ng kanilang mga kaalaman. So with that, narito po tayo sa ating highlight na segment, ang ating paboritong parte ng lahat ng MHS Delivers episodes, ang ating talakayan. Tawagin natin pabalik para kapag-usapan ang topikong capacitating HOAs in resettlement housing communities, ang ating head ng Community Support Services Section ng Housing and Human Settlements Division. Walang iba, kundi ang isa sa mga registered social workers ng MHSD, Shahara M. Pendaliday. Tria, assalamualaikum po ulit. Welcome. Waalaikumsalam. Welcome back ulit sa ating program. Naubusan na ako ng energy. masyado ba na ba namin na... Masyado pang maaga. Kakasimula, actually patapos na rin, konting na lang. Kaya yun na ba ang pagkumusta ko sa'yo? Yun ang kumustahan lang. natin. Nawawalan na ng energy. Sige lang, dito mo makita, kahit na nawawalan na siya ng energy, na kukuha na ng lamig, gusto niya na matulog, serbisyo pa rin sa Bangsamoro. Biro lang. Baka mapanood ni Chief na paano ako. Lagi tayong may energy. Of course, laging bibo dito. Kahapon pa ako sinabihan. So, wala akong choice kung hindi. Okay. MHS delivers. Sa lagay na ito, ang ating MHSD sa ating topic kung capacitating HOAs in resettlement housing communities. May mga recent na activities kayo sa pag-capacitate ng HOAs. Kaya nakita namin na, okay, maganda itong topic na pag-usapan para sa episode na ito. At syempre, anything tungkol sa ating communities, automatic community support services yan. Kaya, nagbabalik ang ating kabalay na siya sa ating episode. With that, para sa ating unang question, sana is, sige, seryoso na. Kumusta kayo sa Housing and Human Settlements Division? Alhamdulillah, we are doing great naman lagi. Kahit busy, alhamdulillah. Kasi ngayon, nasa travel si Sir Sala. May MOA signing sila. Kasama, Gcash. yes, of course, kasama siya doon kasi housing. Opo. Ganun din, always pa rin pumupunta yung mga client for the payment sa Samba, for turnover na rin kasi. Yes, alright. Then, bigyan natin ng konting background ang ating mga kabalay na nakikinig ngayon. Assume natin na first time nilang marinig itong term na HOA na ito. Ano po itong HOA at ano itong sinasabing HOA capacitation? Oo. Yung iba nga pag sa community pumupunta ka, wala silang idea kung anong HOA. Minsan na misinterpret na COA, mag-inspect. Mag-audit pa kayo? Oo. Pero ang HOA po is Homeowners Association. Isa po itong batas. Isang batas. RA 9904. Ito yung ito yung Magna Carta for Homeowners Association. Alright. So, paano ninyo kinakapacitate itong HOA na ito, itong Homeowners Association na ito? Kinakapacitate? Yes, kinakapacitate. Opo. Kinakapacitate namin sila para maintindihan yung law itself. Tinatap po namin ang policy division kasi sila naman po talaga yung nasa regulation. And then ayun, headed by Abdul Hamid Alawi with his team. Ang ating policy development coordination regulation division. Pinipresent po nila ang laman ng batas ng RA 1990-04 sa community. Within the community. Kami po yung pupunta sa community
Alright. Para malaman nila ito. Kasi importante ito. Paminsan yung mga tao hindi nila alam na may mga karapatan sila unless kung na-orient sila sa mga. Hindi naman pwedeng expect na alam ng lahat ng tao ang mga batas na karapatan nila. So maganda itong initiative ng MHSD na Opo. Kasi yun naman din ituro talagang layunin natin sa MHSD, di ba? Yung long-term development. Yes, of course. Karamihan na rin sa mga housing resettlement projects natin, nakapagtayo ng purok, ganyan. For example lang, purok para every time na may meeting or may gusto pa silang itop na services na kailangan sa community, may mga consultation na nagaganap. Kaya I believe na cover mo doon konti yung kahalagaan ng HOA. May iba pa pong gusto mong i-highlight na kahalagaan nitong pagsasagawa ng HOA capacitation? HOA capacity. They are also responsible sa mga common areas natin. Ito naman talaga yung capacity building is para ma-educate natin sila, Yes. ma-prioritize sila kung ano yung mga essentials needs nila sa community. Like like sa management of waste management, disposal and waste management, parang and then sa cleanliness ng kanilang community. Waste management is kung saan nila itatapon yung basura nila, Yes, para opo. nila recycle I guess or magandang dump site. Ano bang usual na ginagawa natin sa basura natin? Ngayon napaisip ako. Usually ginagather siya, may magkolekta na trash truck, tapos itangay. Ayan. May mga collection fee din or dues. Oo. Once na meron kasi tayong 5 activities, 'di ba? Okay. Aside sa profiling and validation of our prospect beneficiaries up to awarding of the houses to the qualified beneficiaries, nagkakaroon po tayo ng community-wide assembly. Sa community-wide assembly na po 'yon, magkakaroon po tayo ng activity within the community na makapili sila ng mga magli-lead sa community, like for example, elect tayo Democracy, president, yes. President down to auditor. Okay. And then depende sa kanila kung dadagdagan ng board of trustees yung BOT. Alright. At yung mga na-elect na ito ng mga individual, sila yung magli-lead ng HOA. Opo. Alright. Tutulungan nila kami mag-facilitate, mag-organize ng community. Yun na Okay. yung last na activity namin, itong HOA capacity building. So hindi lang siya fully MHSD na nag-asikaso ng HOA. After nilang mag-elect ng officers, tulungan na yan. Yes, tulungan na. And then also kasama din ang provincial offices. Alright. In order ba? Yun na yung isasagawa na activities na ito. Yun na yung pagkasunod-sunod niya. Yes, yun na. 5 activity yung nabigyan ng budget. Usually gaano katagal ang proseso na ito? From start to finish? Kinakandak kasi natin ng profiling and validation sa first and second quarter. Okay. And then, ang awarding, tuloy-tuloy yan. 1 year yan siya. Depende sa accomplishment report ng Planning and Design Division o Physical Accomplishment Report ng Planning and Design Division. And we from Housing Division, after po nun, is magkakaroon po tayo ng community-wide assembly and HOA. Third quarter and fourth quarter po ito. Alright. Kabalaynery. So, at most like a year, ang worst, pinakamahaba na yun, isang taon. Isang taon. Alright, and usually hindi rin siya nag-start talaga sa first quarter at paminsan mag-start kayo mga I-award second quarter, muna third natin quarter. yung mga bahay kasi bibigyan natin sila ng time para makapili sila kung sino ba yung mga karapat dapat na mag-lead sa community nila. Yes. Kadalasan hindi magkakakilala muna sila. Paminsan hindi pa magkakakilala, yes, iba sila ng sityo or purok. pinanggalingan bago sila na-awardan ng bahay. Yes. So, doon kumustahan ba? Kumustahan? Nagkakilala muna sila, magtatanungan. And after nila medyo confident na sa isa't isa, doon sila mag-start mag-elect. Yes. Yes, opo. May mga focal person, usually sila din yung naging president kasi very active. Yes. Tinutulungan lang kami sa kailan ng turnover, yung mga Maganda rin doon. malaman ng ating mga kabalay na
porke dito yung lugar nung housing, hindi ibig sabihin mga taga roon din ang pinipiling beneficiaries. Talagang kumakalap tayo sa buong munisipyo. Munisipyo ba ang range natin? Barangay. Barangay. Pero may mga kino-consider tayo. From outside the barangay. Alright. So yun. So kahit na kung makita kayong malapit na housing project, baka kasama rin kayo sa mga kino-consider ng ating profiling. Inshallah. So, sa anong mga paghahandang isinasagawa ng housing para sa HOA capacitation na ito? Specific. Paghahanda, first of all, inaayos muna namin ang mga beneficiaries, yung mga occupants kung talagang lumipat na talaga sila. Alright. Pero inshallah, we are immediately proceed to that activity. Okay. Orientation siya, na pupunta kayo dun sa housing project na location, ginagather nyo sila. Uunahin muna natin ang community-wide assembly bago ang HOA. Elect muna tayo ng officers and mabigyan sila ng brief orientation lang naman sa kung ano yung gagawin natin sa next capacity building. Usually doon lang din sa housing project na location. Oo, kasi yung capacity building more on ano yan eh. Blind pa kasi sila dyan eh. Wala silang idea, knowledge kung ano yung RA 9904 na yan. Doon yun sa community assembly, ina-explain? Hindi, Or sa after na. O, kasi i-invite natin ang policy division. Doon pa na-invite yung policy sa... Si Ma'am Aliyah ang expert sa batas na yan. Shoutout, kasama ko rin sa SPMS na activity ngayon. Yes. Hello, Ma'am Aliyah. And busy sila. so, is it, let's say, whole day, half day na activity? Ino-orient sila sa law na ito? Ito yung isang challenges sa community. Kailangan kasi na magkaroon ng... Kumbaga, ninanako pa namin yung time nila. Kasi sa community, hindi yan kagaya natin na whole day. Sila may pinapaaral, kailangan nilang mag-farm, or yun, may mga trabaho nila sa ano pa, kailangan nilang mag-drive. Kasi kung walang ganun, hindi sila makakain. So, ayun, minsan, ilang oras lang, yung mga basic lang. Pero, inshallah, ginagawa naman namin ng paraan para matapos namin or mabigay sa kanila yung... Nag-iwan kayo ng samples, like a flash drive ng presentation or hard copy ng mga presentations para ma-review nila? Ayun, that's helpful. Kinukuha namin yung number ng president nila, syempre. And minsan kung may mga tanong sila, si president na rin ang sasagot about sa occupancy rules nila, ano yung mga rights nila, ayan, magkano yung collection talaga nila, sila na, pinapabayaan na namin sila. Iba't ibang, wala namang mandated by law dun sa collection, iba't ibang housing project, iba't ibang concerns. Kahit piso pa yun, or depende sa kanila, depende sa nice. mapag-usapan ng HOA nila. Of course. So, with that, sa orientation lang nung law ang ginagawa ninyo, election, orientation ng law, hindi pa doon dinidecide kung ano yung mga gusto nilang mga activities sa community. Alright. Pero ngayon, dahil, wala kaming budget sa disaster preparedness, i-insert namin siya sa community-wide assembly. Resourceful, Flood nice. awareness and disaster preparedness. Inshallah, mag-i-invite kami from MSSD na maging resource speaker nila. Inshallah. Inshallah. I mean, to note din ang mga housing projects natin is usually outside of hazard areas. Pero maganda pa rin na ready ang lahat sa mga... Alam naman natin na matibay ang ating bahay. Pero ayun lang, kailangan lang nila magkaroon ng pag-iingat lang din in case. Then ayun, as housing arm of the bar, yun yung palagi nating inuulit sa kanila. We are not only focused on building infrastructure or houses, we are also empowering the communities. Inshallah. Like, To become self-reliant, organized, and resilient. Yun naman talaga yung aim natin. Alright. So, sa nabanggit mong mga activities na yun, may mga nabanggit kang mga responsibilidad ng HOA, gaya ng pagiging officers nila, ng mga posibleng activities nila. May iba pa bang responsibilidad ang HOA na gusto mong i-share na kailangan nilang isa-isip at isa-puso at isa-gawa ngayon na kapag na-capacitate na sila? Ayun, pag kinakapacitate sila,
rule number 1 talaga, bawal mag-away-away doon. Yun talaga yung conflict nilalagay namin. resolution. Oo. And may ano bang tawag doon na conflict resolution, may sarili silang mga paraan para siguradong ma-maintain yung iba, peace. may mga penalties pa. Kung ito, gagawin mo ito sa, natin, sa housing natin, ito yung mga penalty. So, ganong klaseng response, they have to maintain peace Oo, maintain and peace, harmony and sa cleanliness. ating Syempre, Darussalam. number 1 yung Cleanliness, of ng course. Bangsamoro communities tayo. Hindi na tayo pwedeng mapag-iwanan ng ibang region. Peace. Oo. Sa inyong sa inyong capacity, hindi siya sa inyong pagsagawa nitong mga capacity building, is it just one time or bumabalik kayo para capacitate sila? Bumabalik pa rin kami. Alright. May gaano ka usual, gaano ka frequent yung pagbalik ninyo? Every other week? Minsan, one day lang. Oh. Nabalikan. Pero yung binabalikan, for yung registration na or yung documents nila. Okay. So, for mostly paperwork na. May mga paperwork Pero na kailangan. pagdating sa capacity building, kailangan magaling yung RP natin na matapos niya lahat nung topic na clear sa mga tao. Kasi alam mo naman sa beneficiaries natin. Shoutout kay Ate Alea. Hindi lahat nakakaintindi ng Tagalog or English. Si Ate Alea, marano. Yun yung isang challenge sa kanya. Pero, ang nakapacitate pa niya, okay lang yung sa Nabalawag, Nabalawag SGA and Kapimpilan. Nakakaano na din sila, May iba sabay pa- din sila sa Tagalog May translator ba siya for Maguindanao? Ako. Pati natin ang staff ng provincial office. Of course. Yan. Shoutout sa ating provincial offices na grabe ang assist sa ating mga provincial activities. Kada punta ninyo sa mga housing projects natin, lagi natin kasama ang provincial office. Oo. There Para we go. laging smooth ang activity. Kundi rin dahil sa kanila, wala din eh. Oo. Ayun, isa sa mga PO natin, si Engineer Moss kanina nandito sa chat. Ayan si Ma'am Moss. Nagkasama kami during distribution of shelter toolkits ng Paeng. Yun, so speaking of, bumabagyo na naman. So, ingat po tayo and inshallah dahil nag-iingat tayo, gaya nga ng HSF kanina ni Kuya Hamsi, mas mababawasan ang mga posibleng damages na mahaharap natin sa kung ano man ang dulot ng dumadaan na bagyo na ito. Yes, Ria. Kabalay na Ria. Prayers lang. Imagine mo, Prayers lang. pero dahil may mga bahay na itong mga beneficiaries natin, alhamdulillah, mas konti na rin ang kailangan nilang ingatan dahil nga matibay yung mga bahay na na-receive nila. Kaya sa dati na mga bahay nila, gawa sa, ano bang mga napansin ninyong Light materials, dating kwan? like ang roof nila, trapal, and then ang wall nila, trapal Kahoy, din, oo. tarpaulin. Hindi man lang kahoy or bamboo Kahoy, usually. yung bamboo yung pader. Oo. Ay, hindi, yung floor. Yung floor. Pero minsan yung wall talaga nila tarpaulin. Ganyan. Alhamdulillah, Yung nakatanggap. last na guest ko dito, yung nakwento ko sa inyo, Sunod kailangan profiling. sungkitin pa yung trapal para hindi kayo mabusan ng tubig habang natutulog. At ngayon ang bahay nila magandang quality na mga na semento, maganda yung atip na hindi siya butasan unless kung butasan mo talaga. Kaya tayo na empleyado, mas maganda pa yung mga bahay nila, di ba? Yung reality talaga. Real Ministry talk ng pala. Human Settlements, hindi pa nasisettle yung mga empleyado. Yung office. Inshallah Are you talking soon. to the office? Inshallah soon. Ate, meron tayong affordable housing projects na pwedeng applyan ng ating mga empleyado ng BARM. Yes, Whether opo. taga-gobyerno man kayo or isa kayong self-made na entrepreneur, affordable po yung mga pabahay. Inshallah, mas marami pa po tayong makonstruct at mapatayo in the future. Inshallah. Habang may MHSD, habang may BARM, ayan. Habang may BARM Huwag mawala servisyong ng Bangsamoro. pag-asa. Of course. But with that, I believe na topic na natin. Grabe ka cool ng boses natin ngayong Oo episode nga. na ito. Grabe ka. Actually, hindi ako prepared. Gusto mo itaas yung papel na nasa baba mo para makita ng ayoko na live lang stream. basahin.
Hindi niya tiningnan buong interview. Nag-ready siya ng isang buong script para sa topic na ito. Hindi niya tiningnan buong interview. Every time na mag-guest ka naman dito, minsan hindi rin talaga lumalabas. Kung Iba rin saan na talaga, lumilipad. oo. Pero at least, Kwentuhan lang. yeah, chismis lang. Pero yung tipong totoo naman. Totoo naman. Oo. We are happy to share with you naman our division's accomplishment. Yes. Lalo na sa housing division. And they are Oo. very appreciated. Yes. Lalo na ngayon, lumabas na tayo sa first semester. Nasa later months na tayo ng taon. So talagang tinitingnan na anong mga natapos ngayong 2025. True. And maraming natapos ngayong 2025. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 months in. Yan ang laging sinasabi sa mga beneficiary. Hindi kami yung nagbibigay ng pabahay na, okay, bye. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi ganon. Kailangan pa rin natin anong tawag siya? Nurturing active community participation. Yan. Ang keyword tawag is doon. nasa settlement ng ating ministry. So, we wait for you to settle. Settlement, yeah. Human Yes. settlement and development. Yes. At hindi natin ma-attain yun kung hindi natin ma-maintain yung communication na yun na kumustahan, kumbaga. Like, okay na ba kayo? May kailangan pa ba kayo? Ano pang kulang? Paano kayo makatulong? Pero with that, Mag-site lang ako. Kasi yes. makahappy lang. Share ko lang yung sa Darapanan. Meron na silang water system. Water system. Kasi may tinap sila. Kasi nabuo na yung HOA nila eh. nice. So dahil capacitated na sila, nagkaroon sila ng initiative at may nakuha silang sponsor? Sponsor. Oo. So, hindi ko lang alam kung kanino. Yun, disclaimer lang kasi ang mga original housing projects namin, bahay lang talaga yung nakayang i-provide. Ayun lang ang naprobahang budget nung panahon na yun ng implementation. Tapos minsan, pag Ramadan, may time na magkakasama sila mag-iftar sa labas. Isang community Nangyari gathering. ate ko sa Maluso. Kung di ako nagkakamali. Yun, fostering community connection din yan. Inshallah, Alhamdulillah. babalik kami sa kanila. Let's go. And we will love to hear the updates sa susunod na mga panahon. Pero with that, I believe na talakay natin ang lahat ng importanteng parts ng ating topic, which is capacitating HOAs in resettlement housing communities. Bago tayo magpaalam kay Ate Sha, pakinggan natin, meron po ba kayong mensahe sa episode ngayon? Pwede yung last na rin siya. Sure! Hindi, ito lang, very short lang. Sige. Gusto ko lang iparating sa mga manonood, lalong-lalo na sa ating mga Bangsamoro people na ginagawa ng MHSD lahat ng mga kaya nila to provide you a decent and safe, affordable houses. Ayan. Yun lang po. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Inshallah, no Bangsamoro left behind. Ika nga ng ating Bangsamoro Director General. And with that, may Yun gusto lang. kang i-shoutout, may gusto kang i-greet bago tayo magpaalam. Si Far Mars. Si Far? Nag-comment siya. Palaging present. Okay, first honor. Shout out. Shoutout din kayo, shoutout kay Kuya Far na kasama ko rin sa SPMS na activity ngayon. Pero with that, shukran natin siya sa inyong Kabalay na oras. Ria, Kabalay na Hamsi, Ma'am Jazz, at kay Ma'am Sally, ingat po kayo dyan sa Manila. Yes. May magandang weather dito. Kahit anong weather, Ate Sal, lagi kaming open sa inyong mga regalo pa uwi ninyo. Via Manila. And with that, yun po ang ating MHS Discusses kasama ang head ng Community Support Section ng Housing and Human Settlements Division, Shahara Pendaliday. Syukran sa housing sa inyong pagpapadala ng ating kabalay na siya. But so without further ado, narito na po tayo sa dulo ng ating programa. At sa mga malapit sa katedral ngayon, narinig na natin ang bell na pinapatunog kada exactly 12 ng tanghali. Bago po tayo magpaalam, pakinggan natin ang KKK. Ang segmentong kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load.
Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Pero bago natin pakinggan ang unang tanong, pakinggan natin ang ating mga kabalay na basahin ang inyong mga, kita niyo agad na nagupo sila ng matinoo sa ating live stream viewers. Pakinggan natin na basahin nila ang comment section ng ating Facebook page, starting with, after ni Kuya Fart na comment, nag-chat nabasa na ba si Farmers? Yes, shout out po. Sumunod naman dito si Ma'am Nusaira, sabi, salam, kabalay, watching from Basilan. Yes, nasinundan ni Our Director to for Operation and Management Services, Sir Salem Sidi Muna, alhamdulillah siya. Isama mo ang pag-aayos natin para sa mga victims ng Paeng at Karina. Yes, nabanggit niyo yun. Napasadahan siya ni Ate Sha kanina na may mga activities tayo para doon. Inshallah, I believe may nag-propose tayo ng pabahay para sa kanila, yung mga victims of Paeng and Karina. Inshallah, malalaman natin ang mas detalyado yon sa susunod na mga araw. And finally, ang ating huling comment sa ating comment section, Si Bendy, hindi ko mabasa ang kanyang si Ben Saudian. Si Sir Ben Saudian. po. Ang sabi, salam, Kasilasa from Republic of Sulu. Anong kasilasa? Sir Ben, pag-i-comment po ang translation. Diba? Marami tayong POs na nag-comment ngayon. Shukran po sa inyong support. And with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Deliver. So without further ado, ang ating unang tanong para sa ating segmentong KKK. May nabanggit si Ate Sha na capacitated HOA sa ating resettlement housing projects na nakatanggap ng water system mula sa isang sponsor. Ano po ang location na nabanggit ng HOA na ito sa ating resettlement housing projects? Second question. Ano magandang second question? Second question, bago tayo mag-HOA capacitation, ano ang mga unang aktibidad na kailangan maganap? So may nabanggit na I believe 4 na aktibidad bago tayo makaabot sa HOA capacitation. Magbigay lamang ng isa. And finally, sa nabanggit ni Ate Sha na kailangan, hindi naman kailangan, na pwede silang mag-collect ng kumbaga monetary pwede sila mag-collect ng pera sa mga HOA members para sa mga activities ng HOA. Magbigay kung magkano ang kino-collect ng ating mga HOAs na nabanggit ni Ate Sha. Like may sinabi siyang specific na mga numbers, pero ano ang actual na pwede nilang i-collect sa ating mga HOAs. So medyo kwan ito na question. Tingnan natin kung nakinig sila. Mas madali yung ibang questions, I believe. So, kahit isang question lang ang tama ninyong masagot. Sapat na yun para manalo kayo ng 100 peso load. Basta nauna kayo sa ating mga na-receive. Hindi to sa pag-send ninyo. May nagtatype na. Sa technical side, kumusta? So, sa disclaimer ito, nakabase ang nananalo sa kung sinong mga sinong unang nare-receive ng MHSD number. So kahit na kanina nyo pa yan na-send, kung bago lang siya na-receive, kasalanan na yun ng text line, hindi sa akin. Ulit, ang ating unang tanong, ano ang location ng resettlement housing project na nakatanggap ng water system mula sa isang sponsor? Second question, sa 4 na aktibidades na ginagawa bago ang HOA capacitation, magbigay lamang ng isa. And last question, magkano ang pwedeng kolektahin ng HOA na pera sa kanilang members? And with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, at Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan nina, Ako po ang inyong kabalay, Bangsamoro Jasmine Langgi. at Ako po nilingkod Bangsamoram Sari H. Pala at sa ating mga kasama sa ICS,
Ma'am Salembay of Tulab Tula, Datno si Daud, Sir Almasur S. Ugaw, Jasmine A. Langen, Nordi Karim, at sa ating kasama sa technical side ng DXMY, DXMX, Sir Archie. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod bang Samaro Joyeria Bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 229th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.